Magandang buhay mga kasiman. So ngayon ay kukwento ko sa inyo ang aming paglalakbay mula Singapore hanggang sa aming next discharging point dito sa Yangon, Myanmar. Pero bago yan mga kasiman, mag-intro muna tayo. Welcome sa Singapore mga kasiman. Nandito na kami ngayon. Safely arrived mga kasiman dito sa Anchorage area sa Singapore. Kung matatandaan niyo mga kasiman, umalis kami sa Pumay, Vietnam last October 16. Ngayon ay October 18, so 2 days lang mga kasiman ang biniyahin namin, ang nilakbay namin papunta dito sa Singapore. Ano ba ang gagawin namin dito sa Singapore mga kasiman? Siyempre, dito po kami magkakarga ng aming fuel, tinatawag na bunker. So may bunker parts na mag-aalong sa amin na magsusupply ng aming fuel. Hindi lang naman mga fuel ang mga marireceive namin dito mga kasiman. Dito rin sa Anchorage area ay marireceive namin ang mga request namin from Japan, no, na mga spare parts, lalo na sa mga engineers, no, yung mga taga-engine nag-request sila ng mga spare parts na gagamitin kapag dry dock. At syempre ang mga taga-deck nag-request din ng mga spare parts, lalo yung mga kable na pinalitan sa ating crane at sa ating combination ladder at sa gangway. So dito sinupply sa Singapore ang mga spare parts na yan. So dito rin namin matatanggap through a supply boat. Yan mga kasiman. So mga kasiman, nakikita nyo sa aming side ang lube oil parts, no? Hindi pa po yan ng bunker parts. Yung lube oil parts po, yan kaya nga lube oil from its name, ayun po yung kailangan ng ating makina. Isa sa mga oil na kailangan ng ating makina. Kaya litro-litro po yan sinusupply. Mabilis lamang po yan. So wala pang isang oras. Tapos agad ang kanilang supply ng lube oil. So yan mga kasiman, so maghihintay kami. After yan ay maghihintay po kami ng pagdikit ng bunker parts. So bago yan mga kasiman, pumunta muna tayo sa port side ng ating barko, no? Kung saan ay doon natin makikita kung paano naman kinukuha yung mga spare parts through supply boat. Yan mga kasiman, punta tayo dito sa port side wing ng ating barko. Yan. So mga kasiman, nakikita ninyo, no? Ayan, makikita ninyo sa ating port side ay naka-alongside yung supply boat. Ayan. So box po na makikita ninyo, yan na po yung mga spare parts na kailangan ng engine na gagamitin sa dry dock at yung mga kable po na ni-request ng ating mga taga-deck, especially si Chipmate ang nag-request, na gagamitin naman po dyan sa ating mga cranes, sa combination ladder at siyempre sa ating gangway. Mga spare na po yun kasi lahat po ng aming kable ay bago na, pinalitan na po nila. Yun po sila mga kasiman kung paano makareceive ng store dito sa ating sa Singapore, dito sa Anchorage area. Ayan mga kasiman, after namin makareceive ng aming stores, ng lube oil at ng, of course, ng bunker, ay ito at naghihintay kami ngayon sa aming pilot kasi ang availability lang ng pilot ay 1 AM. October 19 na po ito mga kasiman, 1:00 ng umaga. Hinihintay po namin ng pilot para po kami ay makaalis na papuntang Yangon, Myanmar. Ang pilot po ang siyang mag-hip up at mag-clear dito sa amin sa Anchorage area. Dati kasi kahit walang pilot, pwede naman si kapitan lang ang mag-hip up, mag-anchor away at mag-join kami sa TSS dito sa Singapore Strait. Pero syempre para sa safety ng aming barko, kailangan na ng pilot for the guidance of the BTS. Kasi marami pong mga disgrasya na nangyari kapag dati na mga kapitan pa ang nagdadrop ng anchor at nag-hip up dito sa Singapore. Kaya mga kasiman, once anchor away na at clear na po ang aming barko sa Anchorage area at joining na po kami ng traffic separation scheme, ayan, nakikita nyo sa combination ladder mga kasiman ang aming pilot na inintay namin ng ilang oras para lamang po makaalis kami
Pababa na po siya mga kasiman sa aming combination ladder. At syempre, escorted po yan ng inyong lingkod. Once na makababa, syempre, communicate to the bridge na nakababa na siya. So, hinihintay na ng pilot ang kanyang pilot boats. Ayan mga kasiman, makikita ninyo ang kanyang pilot boat ay approaching na po sa kanya doon sa aming combination ladder, no? So once na malapit na ang kanyang pilot boat, siyempre ang pilot po ay bababa na po. Ayan, makikita nyo sa pilot ladder naman. Doon po niya hintayin ang kanyang pilot boat na dumikit. Once na dumikit po ang kanilang pilot boat, hakbang lamang naman ang pilot doon sa kanyang boat. Ayan. Ayan mga kasiman, so nakasampa na po ang pilot sa kanyang pilot boat. So hintayin na lang natin na mag-clear ang kanyang boat sa ating side mga kasiman. Ayan, paalis na ang pilot boat. Alam niyo ba mga kasiman, pagkatapos namin mag-receive ng bunkering, fuel at ng mga store sa Singapore, 4 na araw din kami nagbiyahe mula Singapore papunta ng aming next discharging port. Iyan ay ang Yangon, Myanmar. Dito sa aming paglalakbay ay makikita niyo sa aking video ang sobra daming mga balsa. Hindi sila mga fishing boat mga kasiman, dahil daw sa civil war dito sa Myanmar at ang kanilang presidente ay nakakulong. So ang kanilang gobyerno ay pinamahalaan ng isang general. So ang kanilang bansa ay pinamamahalaan ngayon ang nagsisilbing pangulo, ang kanilang general, yung kanilang general. So minabuti daw ng mga tao sa Myanmar ay dito na lang sa karagatan manirahan kaysa doon sa kanilang lugar, dahil sa walang ginawa ang kanilang gobyerno kundi ang sapilitan silang isabak sa kung saan mangwar ang gusto ng kanilang general. So minabuti ng bawat pamilya ng Myanmar na dito na lamang manirahan sa dagat. So makikita nyo mga kasiman, sobrang kaawa-awa ang mga tao dito sa bansang Myanmar. Dito sila naninirahan sa balsa kasama ang kanilang mga pamilya. Napakarami nito. Ito'y pang-anim na batch na namin na nadaanan dito sa Andaman Sea, malapit na to sa Myanmar, siguro mga 40 miles mula doon sa pilot station. So mga kasiman, makita nyo, ilalapit ko dito sa video, yung kanilang balsa ay may floater na mga drum sa ilalim, tapos kawayan itong sahig nila, tapos naka sea anchor sila, no, para hindi sila padparin, no? So ito ay binubisnahan ni Kapitan, so hindi naman talaga sila umuusad, kaya pinagitnaan na lang namin. Yan mga kasiman ng kanilang tahanan. Nakakaawa sila mga kasiman, dahil maswerte pa rin tayo dahil hindi tayo ganito sa ating bansa. Hindi ko malubos maisip mga kasiman kung paano sila kumakain, kung paano sila nakarasyonan ng pagkain, or saan sila kumukuha ng tubig. Alam mo namang sa tubig sa dagat, or umaasa sila sa patak lamang ng ulan. Sobra hirap talaga mga kasiman ng buhay ng mga tao dito sa Myanmar. Nakikita nyo naman sa ating video. Ayan mga kasiman, nakita natin at nasaksihan natin dito sa video kung paano ang ibang mga tao dito sa Myanmar ay nakatira sa mga balsa. Sa wakas mga kasiman, nandito na rin kami sa aming anchorage area dito sa outer anchorage sa Yangon, Myanmar. Makita nyo, napakalabo ng tubig mga kasiman, para siyang tubig baha, no? Fresh water ang dito, ang salinity, so medyo matabang ang tubig, no? Isang araw lang naman ang duration namin dito sa outer anchorage mga kasiman, at syempre mula dito sa anchorage area papuntang pilot station ay around 13 nautical miles pa. So biyahe rin kami agad mga kasiman, October 23 dito sa outer anchorage papuntang pilot station. Makikita nyo sa video mga kasiman na ito, nakikita nyo yung pilot boat approaching na yan sa side namin dito sa aming combination ladder. Nakasakay na dyan yung piloto ng Myanmar na siya magdadala sa amin doon sa IBTT, doon sa terminal ng Yangon. Doon kami mag-discharge.
access ng aming kargada. Pilot alongside na mga kasiman, makikita nyo dito yung pilot paakyat na dito sa aming barko. Nandito na siya sa combination ladder, at makikita nyo yung pilot boat ay tinatali yung gamit ng pilot doon sa aming heaving line, at kukunin natin, pipick upin namin. So may lagay yung pilot boat mga kasiman, isang kahang sigarilyo. Ayan mga kasiman, makita nyo sa video, underway na kami papuntang terminal. So mula pilot station hanggang terminal, around 30 nautical miles pa. So mga 3 oras pa rin kami magbabiyahe. Makikita nyo ang daming mga fishing boat, kasi karaniwan sa mga hanap buhay dito sa Myanmar ay pangingisda. Medyo tubig tabang, ano kayang isda ang nahuhuli nila dito mga kasiman. Anyway, sa mga kasiman, makikita nyo yung paligid nila, maberde, kasi yung side nila ay mga bukid, kabukiran. Para ka rin nakauwi sa Pilipinas, kasi parehas na parehas ang kabukiran ng Myanmar dito sa bansang Pilipinas. Ang panahon din kasi ay mainit, kaya para kang nasa Pilipinas din. Habang nakikita ko, mga bahay dito ay kubo, mga nipahat. So para talagang nakauwi ako sa Pilipinas nung makita ko yung paligid nila. Ayan mga kasiman. So makikita nyo rin kasiman sa ating video ay yung kanilang terminal. Ayan yung IBTT. So around around 1500. So alas 3 ng hapon, October 23. Makikita nyo yung terminal. Ayun. Yun po yung aming terminal site. Pa-approaching na po kami dito mga kasiman. Maganda naman yung view, saka mga mukhang bago yung terminal. Makita nyo sa side na yan yung mga kubo, mga nipahat, kung saan doon sila naninirahan kahit na malapit sa mga sa terminal. Yan mga kasiman, so ito yung malapit na kuha dito sa aming terminal site, yung International Bulk Terminal IBTT. Makikita nyo, nakahilera na yung mga grab. 4 na grab. Yan po ang grab nila ang gagamitin, pero ang crane namin ang gagamitin ng terminal. Makikita nyo yung side, napakalinis. Siguro bago lang to mga kasiman, itong terminal na to. Para siyang private terminal, kaya okay, medyo wala gaano sumasampa, saka maganda ang security pag ganito. Okay, so naka-alongside na kami mga kasiman, at andito na ang kanilang mga authority, immigration, agent, custom, at saka quarantine officer. Ayan mga kasiman, at start na kami around 2000 na to ng October 23, alas 8 ng gabi. Nag-start ang aming discharging operation. Yung grab po nila yung gamit, at yung amin namang crane ang ginamit ng taga-terminal. Maliit lang yung grab mga kasiman, kaya abutin kami dito ng around 5 days. So 28 pa kami matatapos, October 28, dito sa IBTT terminal. 26,000, I think more than 26,000 metric ton yung i-discharge namin dito. Cargo hold number 1, number 3, at saka number 5 kasiman. After nito mga kasiman, ayan, syempre balik uli kami sa Singapore para naman gawin or i-maintenance ang aming lading si Red Azalea. Gagawin ito sa Singapore, mga 18 days kami doon sa dry dock mga kasiman. So yan lang mga kasiman ang aking ipapakita dito sa Myanmar. Sana ay maibigan ninyo ang aking ginawang video at kapulutan syempre ng kahit kaunting aral. Sa ating palang port information mga kasiman, ang pilot ay sasampa sa ating starboard side, combination ladder with 1 meter above sea level, at bababa naman siya same pilot arrangement. Dito naman po sa port side siya bababa. So mga kasiman, at ang ating PHF ay nakastambay po sa channel 16, at and please contact po sa Yangon Pilot Station. Ita-transfer naman po kayo ng pilot station sa channel 14. Ayan mga kasiman. At ano pa mga kasiman, ang ating syempre ang ating mooring line arrangement mga kasiman ay 3 astern and headlines, and 2 spring forward and up.
Tapos mga kasiman, magle-LED ko muna ng port side anchor. So around 2 to 3 shackles, no. Tapos mga kasiman ay by line bolt ko ang kanilang headline. Yung unang headline, kailangan i-made pass sa beats ng terminal by line bolt. So one time lang po yung line bolt mga kasiman, at yung ibang linya ay through heaving line na. Ayan mga kasiman. At syempre, meron pong assist na 1 pag volt doon sa forward side. Sa pupa, wala na mga kasiman. Yan po ang ating port information dito po sa terminal ng Yangon, Myanmar. At para po sa mga tumatangkilik at patuloy na nanonood sa aking munting YouTube channel, maraming salamat sa inyo mga kasiman. God bless and keep safe all the time. Hanggang sa muli mga kasiman. Bye-bye!